Hi po mga tita! Heto na naman po ang inyong tita Min nagbabalik. At ngayon po'y tayo'y magluluto ng biko. Nga pala, yan po pala ang aking FB account. Baka pwedeng pakifollow naman po. Anyway, bali dyan po magluluto muna tayo ng ating latik. Siya po ang ating ipangtatopping sa ating biko. Bali, ang gamit po natin dyan ay yung gata na naka Tetra Pak lang. Bale, yun po yung dalawang piga, yung pinakamalaki. Ang pagluluto po natin sa ating latik is nasa medium to low heat lang po. Huwag ho nating masyadong lakasan ng apoy dahil sa madali hong masunog ang ating gata. From time to time, halu-haluin po natin siya kasi medyo dumidikit po siya sa ating kawali at nasusunog po siya sa ibaba. Mas maganda po kung may non-stick po kayong pan na ginagamit. Pero kung wala naman po, okay lang. Like yung aking ginagamit is hindi naman po siya non-stick. Basta bantayan lang po natin at halu-haluin lang po natin from time to time. Bali ako po pagka ganyan na yung itsura niya is nilo-low heat ko na lang siya. Kumbaga alalay lang din po sa pagluto ng ating latik. Lutuin lang po natin siya hanggang sa mag-golden brown. Ang pagluluto po ng kalamay is mahabang pasensya po talaga at lakas po para sa paghalo ng kalamay. Bale, yung iba po kasi is iba-iba po ang tinatoppings nila sa biko. Pero since traditional po ang ating gagawin, is ito po ang aking napili. Bale, pag ganyan na po ang itsura ng ating latik, is patayin na po natin yung ating apoy. At i-drain po natin siya kaagad para hindi masunog. So, dito po is mag-uumpisa na po tayo sa ating biko. Bale, dyan po sa aking kawali, naglagay po ako ng 2.5 cups ng brown sugar o yung pong tinatawag nilang negra. Bago ko po pala sinaing yung aking malagkit, bali 1 kilo po yun, naglagay po ako ng konting asin para po mabalance yung lasa ng ating kalamay. Bali, tutunawin lang po natin yung ating asukal. Ang kagandahan po pala ng pagbili ng nyog sa palengke is yung nakukuha po natin yung pangalawang piga. At yun yung po yung ginagamit natin sa pangsaing sa ating malagkit. Pero since ang ginamit ko po is yung Tetra Pak, okay lang naman po yun kahit tubig na lang po ang ating pangsaing. Same din po yung lasa. Masarap naman din po. Bali dyan po ang aking apoy is medium fire lang. Dahil madali pong masunog ang asukal. Ayaw naman po nating masunog yung ating asukal dahil papait po ang ating kalamay. Mag-ingat lang po tayo sa paghalo ha kasi iba po ang init ng natunaw na asukal. Masakit po yan. Nakakapaso po talaga siya. Hindi naman po siya kailangan na time to time haluin. Kaya lang po ako medyo ingat lang po ako kasi ayaw ko po siyang masunog talaga. Ayoko pong maglasang sunog yung aking kalamay. So, pag nakikita po natin siya na kumukulo-kulo na siya ng ganyan, is ilagay na po natin ang ating gata. Paunti-unti lang po ha, kasi medyo aapaw po talaga yan. At mapapansin nyo po pala, pagka nilagay nyo na yung ating gata, is magbubuo po yung ating asukal. Pero tuloy-tuloy lang po tayo sa paghalo. Bali, matutunaw din po yan. Basta tiyagain nyo lang po sa paghalo. Kaya nga po dun sa una kong sinabi, kailangan po nating magtiyaga at lakas po. Dahil pagka nilagay na po natin ng malagkit, bibigat na po talaga siya. So, bali pag ganito na po siya is mala-arnibal na siya, ilagay na po natin yung ating malagkit. Hinaan lang po natin yung apoy pagka nilalagay natin yung malagkit ha. Kasi again, ayaw po nating masunog yung ating arnibal. So, hahaluin lang po natin siya ng hahaluin hanggang sa maluto siya. Nakalimutan ko po palang sabihin, yung po palang ginamit ko na panluto ng latik is yun na din po yung aking pinanluto sa aking kalamay para at least yung lasa po nung latik is kakapit na po dun sa ating kalamay. So bali dyan po is nag-continuous lang po akong maghalo na siguro nasa 20 to 30 minutes ko po siyang hinalo ng dire-diretso. Mas matagal po siyang ihalo, mas matagal po siyang iluto, mas matagal po yung kanyang shelf life. Bali nasubukan ko po ito ng 2 days na wala sa ref, hindi po siya nasira, ganun pa din po yung lasa niya. Bali yung iba po, hinahalo na po nila yung latik sa mismong kalamay. Pero ako po kasi is pinipili ko siyang ilagay pang topping. So mga tita, ito na po ang ating finished product. Ito na po ang aking biko. Salamat po sa panonood!